Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Naku po, mukhang may kakaharaping matinding kaso ito si Comelec Chairman. Mukha talagang sumablay siya ng todo-todo dito sa desisyon niya na hindi proclaim ang dalawang party list. Kasi alam nyo mga kababayan, kung talagang ikaw ay nanonood at nakikinig ka ng mga issue sa eleksyon, ay napakadami pong mga disqualification case na inihain sa Comelec para sa mga kandidatong sinasabing nirereklamo. Pero tila dalawa lang ang pinag-initan. Ako. Kung matatandaan ninyo, di ba, yun nga pong kay Mayor Digamo na may nagreklamo po doon dahil siya po ay mayor ng 2nd District dyan sa Negros pero tumakbo siyang congresswoman ng District 3. So doon pa lang ay makikita mo ng lihitimo talaga yung ganong klaseng reklamo na tila hindi inaksyonan ng Comelec. Hindi lang po yun mga kababayan, pati po yung kay Tulfo. Sabi nga ng isang nagrereklamo dito kay Tulfo, parang hindi po inaksyonan yung dapat aksyonan. Naku po. Kung ang concern ni paulit-ulit na sinasabi ni Comelec Chairman Garcia na sinasabi niya dapat yung mga may disqualification case dinidinig muna bago i-proklama. Ang problema natin doon mga kababayan, kung ganun sana, bakit po ipinroklama yung mga may mga disqualification case? Mas matindi pa nga itong kay Erwin Tulfo Kasi kay Erwin Tulfo, ang issue niya ay yung kanyang citizenship. Abay, pambihira ho, tatakbong senador tapos ang di umano, yung alleged citizenship niya ay pagiging Amerikano niya na dati pa daw ho siyang nagsilbi sa Armed Forces ng Amerika. Hindi po natin sinasabing totoo yan, pero yan po ay isang aligasyon na dapat pong harapin ng Comelec. Kung yan ay mas mabigat kesa naman dito sa aligasyon na ibinabato ho dito sa dalawang party list. Una nga ho, di ba, kung maalala ninyo, kahapon, isang araw, pinag-usapan po namin sa Banatero, sa SMNI. By the way, don't ever forget, everyday yan, 8 to 9 sa SMNI, ang Banateros. Kung mapapansin nyo doon, yung unang party list na dinisqualify na itong BH, di ba? Yung bagong henerasyon ni Ma'am Herrera o ni Congresswoman Herrera, yun nga mismo, walang reklamo, anak ng muweteng. Di ba? Walang complain, walang patawag, walang summon, walang subpina, wala. As in, wala talaga, as in nada. Wala silang natanggap. Basta na lang, actually, nandun na daw sila para sa proclamation. And hours before, biglang hindi daw sila ipoproclaim. Alam mo yung mga ganyang galawan. Ito mga kababayan, tansya ko lang naman po ito. Yung mga ganyang galawan, halatang merong tumawag. Ano sa tingin ninyo? Hindi, kasi yung bigla-bigla kang nagdi-decide ng ibang desisyon na supposedly dapat yan ay pinag-aaralan. Yan ay pinag-uusapan. Diba? Yan po dapat ay pinag-uusapan ng board, pinag-aaralan yan, ina-announce yan ahead of time. The mere fact na pinayagan ninyong mangampanya, isang katarantaduhan na hindi nyo i-proclaim pag nanalo. Kung may questionable pala, bakit pa ninyo pinangampanya? Kung may nakikita kayong problema, una pa lang, ba't nyo tinanggap yung certificate of nomination na pinapasa ng mga party list, di ba? Bakit ninyo tinanggap? Anong ibig sabihin yun? O ibig sabihin, meron ng kasagutan dun sa mga inireklamo. Ngayon, biglang as in last minute, biglang sasabihin mo, hindi ko na ipoproclaim to. Naku po, halatang may tumawag sa inyo. Gago! Ganito ba yung pagtawag? Ganito ba? George, inimpeach kami niyan. Wag mo yang i-proclaim, George. O baka naman ganito yung pagtawag.
George? Yan si BH. Lagi niyang pinagtatanggol ang mga Duterte. Alam mo naman, George, kami ay allergic diyan sa mga Duterte. George, gusto mo ba ng... Ay, wala ka sinabi. Gusto mo ba ng... George, sumunod ka. Ulo mo, ulo nila. Oh, yes ma'am. Ayan yung tinatanong ko lamang po kung meron bang ganyang natupad, ay meron bang ganyang nangyari na pagtawag. Comelec Chairman George Garcia, meron po bang ganyang klaseng pagtawag sa inyo? Ako ay nagtatanong lang naman po. Kasi mga kababayan, alam naman po natin, di ba? Sino po nagsabi? Mismo yung kapatid. Ano sabi? Ang gobernong ito ay... Mali ba pala yan? Ano pala yan? Ang gobyernong ito ay Marcos Araneta. Alam naman natin ibig sabihin ng Marcos Araneta. Di ba? So, ang tanong dyan, mga kababayan, sino pa kaya ang tatawagan? Ay, naku po, patay tayo dyan. Baka sabihin nila, NBI Director, manmanan mo nga ito si Banat Bay. Ang ingay-ingay ng bunganga. Yes, ma'am, nakamanman na yung mga agent namin dyan. Hello, binabati ko po muli ang mga NBI agent na nakatubaybay. Lalong-lalo na yung cybercrime group. Hello po. Ako po ay isang katang-isip lamang. Hindi nagsasabi ng katotohanan. At ako isang komedyante lamang. Maghanap kayo ng maseryosong vlogger na maaari ninyong pagtripan. Ay, by the way, highway maraming salamat Marami pong tumugon doon sa ating panawagan na mag-subscribe po kayo dito sa ating channel na Banat Bay sa YouTube. Nakita ko umangat yung subscription. Nakakatuwa naman kayo. Kasi nga naman, nalulungkot nga naman ako kasi ayan ba naman yung subscription for the last 28 days, mas marami pang nanonood kaysa sa nakasubscribe. Sa nagsusubscribe. Hindi, mali. Mas marami pa ang hindi nakasubscribe na nanonood kesa sa mga nanonood na nakasubscribe. Ayan. So, ibig sabihin nun, marami sa inyong nanonood ngayon, hindi kayo nakasubscribe. Ano ginagawa ninyo? Sumisilip sa bintana, ganon. Huwag nyo na, lumang gawain na yan, sumisilip kayo sa kapitbahay nyo, sa bintana nanonood ng TV. Medyo mag-ambag-ambag naman kayo. O taga-paypay, di ba? Taga-linis, ganon. Dito mga kababayan, sa YouTube, parang ganon din yan. Ano ang inyong ambag? Mag-subscribe lang. Wala namang bayad dyan, libre yan. Kikiklik mo, isang tut, ganon lang yan. O sige na nga, makasubscribe. Tut, ganon. Isa pa, tut. Subscribe naman na kayo. Anak ng wewe, oo. Ano ba kasi difference niyan? Pag nakasubscribe po kayo, wala lang. Masaya lang ako na nakasubscribe kayo. Ibig sabihin, natutuwa kayo sa ating mga content. Siyempre, bilang inyong entertainer, ako po ay ginaganahan pag kayo nagsusubscribe, nagla-like, nag-share, di ba? Ganun lang naman yun. Wala namang bayad. Pero meron din. Gusto nyo kung may bayad, meron naman yung membership. Magpa-member na kayo dito, pwede rin naman. Wala naman, hindi naman pwersahan. Wala namang benefit ang pagiging member. Parang gusto mo lang ipaglaban ng bayan natin at tulungan si Banat Bay. Ganun lang. Yun ibig sabihin ng membership. Wala namang additional video kayo matatanggap o mapapanood. Yun lang ipagsuporta ninyo. Parang monthly support nyo kay Banat Bay. Kung gusto lang naman nyo, kung ayaw nyo, wala tayong magawa dyan. Pero dahil sa mga nagme-member at sa mga nanonood ng YouTube channel, nagiging independent si Banat Bay at hindi tayo nababayaran tulad ng mga tanso vlogger na dati walang ngipin, ngayon nakakondo na. Kung dati mukha lang kanto boy,
Aba ngayon, napakayayaman na, ang tataba na, hindi na magkasya yung mga pagbumuka sa telebisyon. At saka sa kanilang mga video. Look who's talking. Kala mo, payat mo animal kambanat bay ka. Gago! Oh, anyway, tuloy na natin. Ano ba yan? Ba't pa tayo na-segue dyan? Anyway, ituloy na nga natin. So, ito nga po yung sa Comelec. Ganyan po yung nangyari. Ngayon, pag-usapan natin, ha? Ito, sige, papanoorin natin. Labis na ipinagtataka ng bagong henerasyon party list ang naging batayan ng National Board of Canvassers para ipagpaliban ang proklamasyon sa kanilang pagkapanalo sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Sa isang opisyal na pahayag, kinuwestiyon ng BH Party List ang biglaang pagsuspinde ng NBOC sa kanilang proklamasyon bilang isa sa mga nanalong party list sa House of Representatives. Giit ng BH Party List, wala silang natanggap, nakita o kahit narinig ukol sa umano'y kanilang kaso. Kaya naman kino-question ito kung papaano sila sasagot o mapapanagot sa isang akusasyon na hindi nila nalalaman o walang anumang detalye. Giit ng BH Party List, sila ang kinatawan ng 319,803 na mga botante na anila ay dapat na irespeto ng Comelec. Ayon sa grupo, handa silang harapin ang anumang reklamo laban sa kanila. Subalit hanggang hindi ito maayos na naisa sa publiko at dumadaan sa tamang proseso, ito ay maituturing na paglabag sa saligang batas ang pagsuspinde sa kanilang proklamasyon. Ayun. Alam nyo mga kababayan, para lamang po maintindihan natin, ha? Iyan po ay parte pa rin po ng ating konstitusyon. Ano ibig sabihin ko? Always remember the basic foundation or the skeleton of all laws, all whatever kautusan yan, di ba? Ay ang konstitusyon. And the Constitution says everyone must given a due process. Yan ho ay parte ng ating konstitusyon. Ano ho yung due process? Simpleng-simple lang. Kung ikaw inakusuhan ng ibang tao, ikaw ay bibigyan ng pagkakataong sumagot. At pag ikaw ay binigyan ng pagkakataong sumagot, kayo aayusin at pag-uusapan sa authority o kung at this particular instance ay sa Comelec. Pero this time, wala pong binigay na due process. Sa katunayan, nga po sinasabi ni BH, ni wala man lang, walang paliwanag, walang CP ng reklamo, sabihin, walang complaint, walang pagtatanong, walang sumasagot sa mga nagtatanong sa kanila. Sa madaling salita mga kaibigan, wala. Basta out of nowhere, George Garcia decided na hindi papasukin tong dalawang party list sa kanyang sariling desisyon. Iyan po ba ay tama? Hindi, simpleng-simple lang. Kung dumaan sana sa due process, wala tayong pag-uusapan dito. I mean, wala tayong dapat na ireklamo dito. Kung may dumaan sa due process, nag-usap kayo, tapos dininig yung parehong reklamo at saka yung inirereklamo, nadinig kayong pareho, both sides, then the Comelec decided to disqualify you, wala tayong magawa dyan. They are the authority to decide kung ikaw ay karapat-dapat bang maging kandidato o ikaw ay karapat-dapat ba iproklima. Ang problema natin hindi yun. Ang problema natin mga kababayan, yung hindi ka man lang sinabihan, ano ba reklamo? Sino man nagre-reklamo? Anong meron? As in last minute daw, hindi daw po sila sinasagot. Na-interview natin si Mami kahapon sa SMNI. So ibig sabihin po, mga kababayan, hindi man lang siya binigyan ng due process. Kaya nga nung tinatanong namin hindi nga siya makasagot Kasi tama nga naman siya. Tinatanong namin, do you think, ma'am, may politika po ito na involve? Sa tingin nyo, dahil po ba sa hindi nyo pagpirma ng impeachment? Dahil po ba sa kayo ay in-endorse ni VP Sara Duterte, kaya kayo ay pinag-initan at hindi pinaupo? Alam mo, sagot niya, hindi ko talaga alam Yun, hindi ko talaga alam kung ano rason ba't di kami pinaupo. Walang binigay sa amin. Until nung natapos na yung proclamation, doon na lang ata sila sinagot na meron nagre-reklamo sa inyo. Pero bakit ganun? Yun nga yung sinasabi.
O, sabihin na natin ha, na merong reklamo. Okay? Meron na reklamo man lang sa kanila at napunta, halimbawa, kasi may nag-message doon. Sabi, baka napunta sa spam folder ng email nyo. O, pero sabi naman ni Ma'am Herrera, wala daw. Okay? Pero sabi niyo baka napunta sa spam folder ninyo. O, sabihin na natin, okay? Let's assume. Lalo na yung mga mahilig mo mag-assume dyan. O, let's assume, halimbawa na totoo nga, may natanggap, merong reklamo, o merong lahat. Okay? Ngayon, ang tanong, dumaan na ba sa pagsusuri? Dumaan na ba sa patawag para pag-usapan at ibigay ang panig ni ma'am? Wala. So, ibig sabihin po, talagang hindi siya dumaan sa due process. Oh, doon pa lang, wala na talaga, sablay na ho itong si chairman. Anong basis mo ng iyong hindi proklama? Wala kang basis. Di ba? Napakabigat po nito. Ito'y mabigat na kasalanan. Na ito po ay pwede nating, sa tingin ko this is more than enough to impeach COMELEC Chairman Garcia. Ako, sana dumating tayo sa sa panahon na yan, ni-impeach ito si COMELEC Chairman kasi sobra na eh. Sobra na po yung pagsisinungaling niya. Sobra na po yung kanyang matinding mga binibitawan. Halimbawa na nga lang po yung magkaibang statement before and after the election. Pinakita natin yan sa isang video natin na magkaiba ang kanyang pronouncement before and after the election. Now, hindi pa natatapos ang linggo. Gumawa ka na naman ng isang matuturing natin na kawalangyaan. Dahil po ito ay hindi mo man lang binigyan ng tsansa na magsalita po. And again, yung iba nga, dumadaan din sa disqualification eh. Hindi mo man lang sinabi na, sandali hindi muna namin kayo po proklama. Didinggin muna natin itong inyong disqualification. Ang daming ganyan eh. Bakit itong BH at itong Duterte Youth lang ang ganun? Ako, alam ko sagot. Next time, ikaw kasi Cardema, wag mo i-impeach si Marcos. Wala nang ibang paliwanag dyan eh. Kayo naman. Hindi. Alam mo, ako hanga ako dito sa mga tao na ito, yung hindi pumirma. Tsaka yung nanatili sa tabi ng ating Pangulong Duterte amidst all the pressure. This is ito yung sinasabi natin kaya hindi ka panipaniwala ang sinasabi ni Da Junior o ni Bongbong Marcos na gusto niya ng peace, ayaw niya ng gulo. Sino ho ba nagkikreate ng gulo? Yung mga ganitong galaw, ito ang pagkikreate ng gulo. Yung mga ganitong political maneuver o political na galawan sa Kamara, sa Executive, ito po ay isa pong masasabi nating way para gumulo ang ating bayan. Kasi, alam nyo mga kababayan, kung talagang paiiralin lang natin ang batas, especially the due process, hindi magrereklamo tao. Kasi meron naman tayong batas na sandigan. Halimbawa, nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Ang ganda nung sinabi ni Colonel Busita. Ang ganda-ganda nung sinabi niya tungkol dun sa EJK. Tinanong siya, sinusubukan siyang hulihin. Hindi lang niya siguro na elaborate ng todo-todo. Ako, let me elaborate yung sinabi niya. Napanood ko yun, sabi niya. Walang masasabi nating EJK na nanggaling sa Presidente Duterte. Bakit? Kasi, di ba yung kay Kian, sinabi, nakasuhan yung pulis. Nakonvict yung pulis. Yun ang sinasabi niya. Ang tanong, may ginawa ba si Pangulong Duterte para suportahan yung pulis na nagkasala? Meron bang ginawa si Pangulong Duterte na palayain yung pulis na nagkasala? Wala. So, ibig sabihin nun,
walang kautusan na galing kay Pangulong Duterte na gumawa ka ng masama, akong bahala sa'yo. Gumawa ka ng katarantaduhan at ililigtas kita. He is not a protector of these kalawags. At ito'y nanggaling mismo sa isang opisyal ng PNP na maprinsipyo. Yan po si Colonel Busita. So ano ibig sabihin? Ang utos ni Pangulong Duterte noon, always make sure na tayo'y nasa bound ng batas. Ibig sabihin, kung yan ay hinuhuli mo, bumunot, unahan mo na. Ayan po ay nasa batas. Di ba? Pero kung yan ay sumuko, nakaposas na, di ba ilang beses na sinabi to? Hindi mo ikatatapang kung yan ay ibabarilin mo na nakaposas na. Ang dapat diyan ay padaanin sa due process. Kaya nga kahit anong pagpaikot-ikutin, tingnan mo ha, eto na lang kasimple. Kung talagang naniniwala silang merong pagkakasala si Pangulong Duterte at ang gobyernong umiiral ngayon ay galit sa mga Duterte, bakit hindi nila inusig si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? He is no longer, ang tawag dito, immune sa demanda. Pwede na siyang usigin sa Pilipinas. Bakit hindi ginawa ng gobyernong ito na itong gobyernong ito ay galit kay Duterte? You know why? Simple. Wala kasing ebidensya o talagang malabo yung akusasyon. Alam nilang hindi nila kayang patunayan yung mga akusasyon dahil wala naman pong ginawa talagang masama si Pangulong Duterte. That's why the only solution for them is to throw him sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, alam nila it will take time and they thought madudurog si Pangulong Duterte. Kasi alam mo, ang tao ganyan minsan akala nila pag dumaan sa pagsubok, lalong madudurog. Pero hindi nila alam, lalo itong lumalakas. Lalo itong, nakita nyo nga, di ba? Mismo si Chanco na nagsabi, yung kanilang campaign manager. Noon sa impeachment ni BP Sara Duterte, nabawasan ang lumalabas sa survey sa Mindanao, ang alyansa ng Alhati. Pero, nung dinala sa dahig si Pangulong Duterte, hindi daw ng Alhati, naubos na. Wala nang pumapasok mula sa alyansa. So, ibig sabihin, akala nila, yun na magiging resulta. Pero hindi nila nalaman, hindi nila napagtanto, ngayon na lang nila napagtanto na mali pala yung ginawa natin. Kaya nga itong si Marcos Jr., nagkukumahog ngayon na makipag-peace kuno. Gawin mo muna yung 3 bagay. Then, siguro, baka i-consider ka ng taong bayan. Kaya lang, ito nga ang problema, Marcos Ito na naman ginagawa ng bata mong si Garcia, medyo sabit-sabit na naman. Ito ay maituturing na paglabag sa saligang batas ang pagsuspinde sa kanilang proklamasyon. Samantala, plano naman ng Duterte Youth na questionin sa Korte Suprema ang desisyon ng NBOC na ipagpaliban ang kanilang pagkapanalo sa eleksyon. Sa isang statement, sinabi ng Duterte Youth na ito ay hayagang pag-abuso ng COMELEC sa kanilang kapangyarihan. Sinasabing ipinagpaliban ang proklamasyon ng Duterte Youth dahil sa kasong inihain ng Kabataan Party List laban sa kanila noong September 2019 dahil sa umano'y misrepresentation sa sektor na kinakatawan ng grupo. Ayon sa Duterte Youth, kung talagang seryoso ang reklamong inihain ng Kabataan Party List laban sa kanila, bakit sila pinayagan na maupo sa Kamara matapos nilang manalo noong 2022 elections? Gayon din ang pagpayag ng komisyon na muli silang kumandidato para sa halalan 2025. Yun nga ang problema dun Hinayaan noong 2022, tapos 2025 pinatakbo pa, tapos sasabihin nung nanalo ng 2 million mahigit. Wala. Kasi alam nyo kung bakit? 3 rin yan. 3 congressman din yan. Sino na naman ang makikinabang doon sa mababakanting 3 na yun? Kasi 2 million mahigit ang kanilang boto.
Sino na naman? Alam naman natin kung sino lagi nakikinabang sa mga ganyan. Giit ng Duterte Youth Party List, hindi nila kasalanan kung hindi pa rin naaaksyonan ng COMELEC ang tinawag nilang hawsyaw na kaso. Samantala, nilinaw naman ng COMELEC na may proseso silang kailangang sundin. Hindi po nangangahulugan na maaari hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po pinagpaliban muna bilang pagrespeto sa proseso rin. Nangako naman ang komisyon na kanilang re-resolbahin ang issue sa dalawang party list bago mag-June 30. Joanano, UNTV. Ay nako. Hindi. The mere fact na hindi niyo pinroclaim, yun na isang malaking katarantaduhan na kahit bumawi pa kayo. Hindi ako, feeling ko yung sinasabi nilang June 30. Hindi, pwede naman ma-proclaim bago mag-June 30. Sinasabi lang nila yan. Kasi titingnan nila kung yung taong bayan magagalit, kung mananahimik. Kaya nga tayo, nananawagan tayo dun sa 2 million na mahigit na bumoto sa Duterte Youth. Pati doon sa bumoto sa BH na 300,000 plus. I-voice out ninyo yung inyong galit dito sa COMELEC, lalo na kay chairman. Mali po yan. Again, voice out lang, hindi magrebelde. Yung mga nakikinig na naman dyan, natatanga-tanga. Diba? Huwag kayong tatanga-tanga. So, voice out lang po ang sinasabi natin. Ilabas ninyo. Kasi alam nyo, malaking bagay yung, yung public opinion sa mga pangyayari. Kaya nga, alam nyo, itong darating na impeachment, darating na mga issue sa lipunan, ay naku po, maniwala ho kayo sa akin. Your public opinion matters most. Nok ng wewe. English yun, hayop. Shucks. Totoo po, walang biro ho. Malaking bagay po yung ating public opinion. Kaya ipahayag ninyo. Ito nga may papakita ko sa inyo Ito, mas matindi po itong issue kesa dito sa tawag dito sa Duterte Youth o dito sa pangalan nitong isa, yung BH. Ito ay mas matindi pang issue. Panoorin natin to, Chairman Garcia, I want to talk to you about Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity. Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Nabuko yan. Binawian siya ng U.S. passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the Yan, nanahimik na yan, di ba? May dokumentong lumabas na binawian ng passport anong pangalan na? Kalimutan ko na yung pangalan niya. Yung Amerikanong pangalan niya. Di ba? Binawian. Bakit? Kasi medyo kalokohan, di ba? Ito na lang We have all the capacity to ask our friend America. Di ba? We have DFA. You can coordinate with DFA. Is this true? Is this document real? Na talagang itong Ervix ba yun? Si Erwin Tulfo? Don't tell me wala kayong COMELEC, wala kayong koneksyon sa Amerika. Imposible po yan. Kayo nasa gobyerno ng Pilipinas. You have ways to communicate with the America. US. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Surprisingly, naging congressman, nag-represent, pinayagan. Mantakid mo Hindi na nga pinayagan siya maging secretary. Di ba hindi siya nako-confirm ng doon sa yung parang yung confirmation committee ng legislative dahil nga po sa problema ng citizenship, sa issue ng citizenship. Tapos all of a sudden naging congressman ng AXIS. Ang lupit nyo, Brad. And now pinatakbo ninyo at pinroclaim ninyo bilang senador, di ba? Kung walang problema yan, at kung walang issue yan, bakit hindi man lang na-confirm yan nung siya ay naging secretary?
Pangalawa, ano itong dokumento nito na lumabas na siya ay isang may hawak na American passport? Hindi ko sinasabing confirm. That's why I keep on saying na meron namang capacity itong COMELEC to double check with the DFA natin, to coordinate with the US Embassy if this is true. You have the ways to do it. Pero ano ginawa ninyo? Inupuan nyo for 3 years. Tapos pinayagan ninyong ma-proclaim. Yun nga yung question dun eh. Bakit etong nangyari sa Duterte Youth at sa BH, biglang nag-post kayo, biglang, sandali, may disqualification case. Diba? Anak ng tutsa yan. Oh. Kahit na hindi na siya natural-born Filipino, he ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw. Tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation. You proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia. How much? Ay, nako, how much? How much daw? How much? How much? Shit. Tanong natin kay Marcoleta. Hindi kasi si Senator Marcoleta ay meron siyang akusasyon before na merong offshore account daw itong si COMELEC Chairman Garcia. Now that he is a senator, let us ask Marcoleta to investigate and have a hearing. Gawa tayo ng reel. Congressman Marcoleta, mananahimik na lang ba sa COMELEC? Yes or no? Yan ang tanong dyan. Ha? Tingnan natin. Pero ako, kumbinsido ako na gagalaw yan si Congressman Marcoleta. Matapang nga tao yan eh. Oo, matapang nga tao yan. Talagang may prinsipyo yan. Hinahangaan natin mga Duterte supporter yan. So, sa tingin ko, hindi naman siya, he will not fail us, di ba? Ngayon, ang talagang panawagan ay itong si COMELEC chairman ay talagang managot. At isa pang panawagan ay magkaroon talaga ng manual counting para makagawa ng batas na to really, kasi yung nangyari, nasa konstitusyon natin yan eh. Di ba? Nasa konstitusyon natin yan na dapat may manual counting kasabay nung automation, di ba? So hybrid. Nagtataka nga tayo, bakit hindi ginagawa? So dapat gumawa pa ng batas na i-implement ito na maayos. Pag hindi in-implement, I don't know kung anong parusang pwedeng gawin natin sa mga COMELEC commissioner, di ba? Pero dapat i-implement ito. Required na bilangin manually ang yung mga election na returns, diba? Dapat po bilangin talaga siya. Para ikumpara doon sa digital. Para pagka hindi siya pareho, abay may problema tayo. Sabi nga, merong nakasingit. Mahirap yan sa mga mag-aasawa, bigla may nakasingit sa asawa mo. Yung kumpare mo, gano'n. O hindi man kumpare mo, baka yung tubero, pinasukan ng tubo. Mahirap yan, mga nakasingit. Yeah, kaya dapat magkaroon ng batas dyan. O tuloy. How much do you value the Constitution? Ayan. Yung pala naman na ibig niya sabihin ng how much. How much do you value the Constitution? Kayo naman, masyado kayong judgmental. How much you value the Constitution? Violation po yan. You allow a person,
a fugitive in the US to sit in our Senate. Are you proud? You proud of yourself? Alam mo ba Are you? kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman? Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos magbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan? Naunawaan mo ba? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi. Sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yon. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Nako po. Tapos, ngayon, senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court say, yes, he can be addressed as honorable. Yes, he can sit as senator of this country. Hindi pwede yan, Mr. Chairman. Hindi rin pwede yung sinasabi mong mawawalan ka ng jurisdiction at mapupunta na sa electoral tribunal kasi hindi kasya sa mga araw na natitira. Are you serious? Umpisa pa lang sinasabi mo na mawawalan ka ng panahon eh. Paano kang hindi mawawalan ng panahon? Hindi mo naman pinapansin yung aking petition. Just rule on it. Whatever. So that I can elevate it. I don't need to go to the electoral tribunal. Do you understand the issues? The issues are for us. Filipinos. Rule on my petition, Mr. Chairman. That's all I ask of you. Retired to eh. Alam ko retired general ito si Atty. Berhil eh. Ewan ko, double check ko. Pero ito, anyway, sinasabi niya nga, mag-rule ka na. Ang ginagawa mo, tinudulugan mo yung kaso eh. I-rule mo para pagka na-rule mo na, pwede nang iakyat sa Supreme Court. Kasi ganito yan, mga kababayan. May isa pang balita na lumabas, okay? Para linawin lang natin, ha? Sandali. Ito, hindi ko lang nailagay. Ayan, yan. Okay. Wait lang. Kasi sinasabi, ang reasoning daw ng COMELEC ay na-rule na namin yan. Okay? Ano ba yung sinasabing hindi na-rule? Ito. Pakinggan natin. Attorney Garcia, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Pinky at sa iyong mga taga-panood dito Attorney, sa Pilipinas at kahit saan sa mundo. Kayo pong nag-file ng disqualification case laban sa mga Tulfo pero na-dismiss po ang mga ito at ngayong naiproklama na si Erwin Tulfo bilang senador. Ano po ang plano niyong gawin hinggil dito? Hindi po, na-dismiss po. Sabi nila kasi walang inattach na certificate of candidacy. Pero nag-motion for recon po ako. It's live. Hindi po siya dead. It's a live petition. It's pending with the Commission and Bank. Pinaliwanag ko lang po bakit hindi ko inattach yung certified true copy ng certificate of candidacy kasi sabi ko the original. So sa madaling salita, sinabi ng COMELEC merong kulang doon sa document na pinapasa mo. Okay? So ano ginawa niya? In-attach niya at ibinalik niya sa COMELEC. Okay? So hindi nag-rule out. Yan ang sinasabi ni Atty. Berhil Garcia. Copies are in your custody, so I did not find it necessary to attach. But So, attorney, tinanggap po ba yun ng COMELEC, yung inyong paliwanag na hindi po kayo nag-attach ng certified true copy dahil ang sabi nyo nga ay nasa kanila din naman po yun? Totoo, oo. Actually, noong March 11, there were two orders issued by the Commission, First Division ng COMELEC. First is, ano tawag dito, yung in-elevate niya, certifying and elevating the case to the Commission and Bank. And then another order during the same day directing the clerk of the commission to
elevate the case to the Commission and Bank. It is where the case is still pending up to now. Kaya po tinatawag yung live petition pa rin po. Oh, yun. So, ibig sabihin, hindi po na-dismiss. Nasa NBank nga. So, nasa COMELEC. Pinaiikot-ikot tayo eh. Yan ang mahirap dito sa COMELEC nito. Yung mga statement nyo talaga. So, ibig sabihin ng live, buhay. Buhay pa yung kaso. Hindi nila dinidinig. It is very much so, yes. And dahil po na-proclaim na siya, sakali po, in the event that the COMELEC and Bank decides on your favor, ang ibig ba sabihin nito ay pwedeng matanggal si Senator-elect, ang tawag na po, Erwin Tulfo? Opo, because yung aking pong petition is grounded on the fact that did they qualify as candidates. So we go back to the period where they have to prove their qualification to run as senator or congressman, as the case may be, sa 5 mag-aanak na nag-file ng kanilang candidacy. At attorney, balikan nga po natin ang inyong depensa dito sa petisyon laban sa Tulfo. Opo, ang sinabi ko po is the Tulfos did not qualify as candidates for the national local election this 2025 election dahil sila ay prohibited, two grounds, no? Prohibited under the Constitution because they are a political dynasty, and second because they do not possess the constitutional requirement of natural born status. Yun po yung aking yes. Opo. But attorney, alam naman po natin na napakarami na pong mga magkakamag-anak na nanalo nitong eleksyon at kahit po nung nagdaang eleksyon. Ibig sabihin, parte po sila ng tinatawag mga political dynasty. Okay, yan ay sa issue niya. Yung political dynasty. Pero more than that, ang issue ko dyan talaga yung, yung issue patungkol po doon sa disqualification. Okay? Una, dapat yung citizenship ni Erwin Tulfo ma-resolve yan. Diba? Ano ba talaga desisyon ng COMELEC? Yun nga yung sinasabi ni Attorney Virgil kanina na parang desisyonan nyo na. Rejected ba o hindi? You don't see it as not a ground for disqualification? O you haven't proved any ganito? Desisyonan nyo na. Bakit nyo tinetenga? Kasi ang problema dito, kaya ganito ang ginagawa nila para kaya nilang kasi one way of masabi nating hindi mabigyan ng justice ang isang tao, i-delay mo ng i-delay. Di ba? I-delay mo lang ng i-delay. So, dinidelay nila para, siyempre, senador na si Erwin, eventually, makakalimutan na yan. Di ba? Ang problema nga, bakit nyo i-delay? Pwede nyo namang desisyonan na, kung reject, reject, tatanggapin naman ng tao, tapos, pwede nyo nang elevate ngayon yan sa Supreme Court. And let the Supreme Court rule. Bakit ayaw ninyo? Kasi nga, we all know that this COMELEC now, tila mukhang nakakatanggap ng tawag. Tila, alleged. Hindi natin alam dun sa Marcos sa Romualdez o sa Araneta. Di ba? Hindi natin alam kung sino doon sa dalawa. Kasi nga, sabi nga ni Amy, yan na nagpapatakbo ng ating gobyerno ngayon, itong Romualdez at ang Araneta. Mukhang kontrolado ang COMELEC. Di natin. Kasi kita mo naman, di ba? Yung mga Duterte aligned party list ang talagang binabanatan. Tapos, walang sinasabi o ginagawa pag ang inirereklamo ay kakampi ng Pangulo o kakampi ni Speaker. For that matter. Naku, may for that matter pa. Hindi, totoo, di ba? So, anong meron? Bakit ganun? Yan po yung ating pong subaybayan. Kasi this is something na nakakabahala. Dahil, eto mga kababayan, supposedly, ang COMELEC dapat hindi talaga yan bias.
dapat ang COMELEC patas talaga yan. Kasi sila yung sila yung sandigan ng quote-unquote democratic system na meron tayo. Ano yun? Election. They are the supreme authority in terms of the election, whether in conducting the election, whether mga decision about the election, sila yun. So dapat, non-political sila. Hindi pa pwedeng sila po ay na mukhang merong kinikilingan. Hindi. Ang nangyayari talaga ngayon basta hindi mo kaalyado, nasususpende. Hindi natutuloy yung proclamation. Oh. Pero pagka, isipin nyo ano ba ang reklamo dito kay Duterte Youth Party List? Alamin natin. Tingnan ninyo Good morning po, si DJ Chacha po ito, sir. Unahin po muna natin, sir, ano po ang reaksyon ninyo dito nga po sa naging desisyon ng COMELEC na suspindihin po ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List kahit pa po 2.3 million votes po ang natanggap ninyo? Yes, thank you po for this opportunity, ma'am. Mamaya pong 11 a.m. pupunta kami sa Korte Suprema kasi irereklamo namin ng COMELEC. Bakit? Talagang mayroong grave abuse of discretion na ginawa ang COMELEC. Bakit po natin sinasabi yon? Discretion na lang nila ngayon kung kailan sila magpoproklama nasa saligang batas at sa ating mga batas, kapag ikaw ibinoto ng taong bayan, duly elected, lalo na kami, 2 milyon ang boto namin, tapos na-canvas ng COMELEC, trabaho nila kung ilan ng magiging seat namin sa Kongreso, sila mag-identify, wala na silang ibang gagawin kung hindi iproklama ang ipinanalo ng taong bayan. Pero sa nangyari po kahapon, alam nyo, 4 na oras bago yung mismong proklamasyon, nakasuot na kami ng mga barong, saka lang kami sasabihan through email na hindi kami kasali sa proklamasyon dahil daw meron kaming issue noong 2019 pa. So, it is a very grave abuse of discretion para sa COMELEC na sila yung nagde-decide kung kailan ka ipoproklama. Wala namang mabanggit ko sa inyo kung ano yung mga kasong yun. Talagang kahit ordinaryong Pilipino na hindi abogado, talagang matatawa kayo doon sa mga kaso na yun noong 2019. Sige po, banggitin ko lang po yung sinabi ninyo. Kahapon po, nakasuot na po ng barong ang mga kasama pong nominado dito sa Duterte Youth Party List. Pero kahapon lang din po nasabihan na hindi po kayo kasama sa proklamasyon. Yes po, hindi kami sinabihan. Oo. Actually, lahat kasi ng mga kasama namin kongresista, incumbent kasi kami sa Kongreso, pinadalhan na pa isa-isa ng imbitasyon. So kahapon, nagtanong kami kung nasan yung imbitasyon sa amin kasi panalo kami. So around 12 noon, nag-email sa amin na nag-decide yung COMELEC daw na hindi muna kami isama dahil daw meron silang nakikitang serious allegations nung 2019 pa. Ang masabi ano ba yun? Ganun kaseryoso yung mga... Tingnan natin kung gaano kaseryoso yung lintik na serious allegation. Tingnan natin Pumatay ka ba ng tao? Hardema? Baka naman may ginahasa ka? Baka naman ikaw ay Vietnamese? O Taiwanese? O Thailandese? Ano ba yung serious allegation na yun? O pakinggan natin kung ano yung serious allegation na yun kaso na yun, bakit kalating dekada na hindi nyo pa dinesisyonan? Di ba? Alam nyo, gusto nyo makwento ko sa inyo kung ano yung kaso? Sige nga, kwento mo nga. O, yung Kabataan Party List, noong 2019, kinasuhan ako ng vote buying. Bakit? Kasi daw sa isang speech ko, sabi ko daw, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo sa Duterte Youth Party List ay ibibigay namin sa taong bayan. Wala kaming kukurakutin kahit piso. Bakit? Masama ba yun? Dapat pala sinabi mo, pag kami nagkapondo, ibubulsa na lang namin. Wala kami bibigay na tulong sa inyo. Anak ng Yun yung speech ko. Kinasuhan ako ng vote buying sa vote buying daw yun. Di ba gano'n naman talaga dapat? Pag kung ano man ang matanggap ng ibibigay namin serbisyo sa inyo. Di ba? Dahil sa inyong pera ito. Tapos vote buying yun. Tangin ng makatae black talaga to. At
kinatigan ng COMELEC yan. Dahil dyan, isa yan sa dahilan kung bakit tinawag nilang serious offense. Gago! Grabe naman kayo, COMELEC. Yan ba ang serious offense ninyo? Ano kayo ng wewe? Oo. Ano pa yung pangalawa? Baka naman maseryoso yung pangalawa. Tingnan nga natin kung maseryoso. COMELEC gawa lang nun. Sabi ko nga, sa dami-dami ng gobernador, kongresista at mayor na tunay na bumibili ng boto, kami pa na hindi naglabas ng piso para sa botante, kami pa yung kinasuhan ng vote buying. Isang kaso Yun na nga. Pangalawang kaso ng Kabataan Party List sa amin noong 2019, dahil daw to sa speech ko, nasabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ay, bawal ba yun? Bawal na ba yun? Illegal na po ba ang pagkikipagdebate hanggang maubos ang kalaban? Siyempre, ang ibig ko sabihin, dahil mahilig ako makipagdebate, yung parang ginawa namin ni Kaloy Zaraten ng Bayan Muna. Debate lang kami ng debate hanggang matalo sila sa Kongreso. Naku, ayaw nila ng debate. Anong gusto nila? Pinggeran? Ay, sorry. Anak ka ng wewe, banat ba yun? Anong gusto nilang debate? Ayaw nila ng debate? Uubusin mo daw kasi, Kardema. Uubusin mo daw kasi yung mga yung, naku po, patay tayo dyan. Sa akin, nakalagay doon, hanggang maubos sa Kongreso, ibig daw sabihin, I am promoting mass murder in the Philippines. Mass murder in the Philippines, i-announce mo. Uubusin ko kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat. I-announce mo during the campaign. Yan naman tumakabayan black, tanga rin pala eh. Sama-sama din pala mga tanga ito, mga hayop na mga makabayan black, mga demonyo talaga kayo, hindi lang kayo mga komunista, kayo ay talagang demonyo. Amount to, ayan nga, promoting violence. Yun yung kaso sa amin noong 2019. So, hindi ko alam kung bakit hindi pa dinismiss ng COMELEC yun. Dahil kahit hindi ka abogado, matatawa ka doon sa mga kaso. Pero, ang magtataka ka, noong 2022, nag-join naman kami sa eleksyon, nanalo kami. Hindi nila binanggit yung 2019 na kaso na yan kasi nga walang kwenta eh. Ngayon kung kailan kami nag-top sa eleksyon, nakakuha ng napakalaking boto mula sa mga Pilipino, tsaka nila sasabihin, hindi, sobrang seryoso ng kaso nyo noong 2019, hindi muna kayo ipoproclaim today. Kaya ire-raise namin sa Korte Suprema mamaya, abuso yung ginawa ng COMELEC na yun. Sobra. Discretion na lang nila kung kailan sila mag-proclaim. Yung issue na yun, sana binanggit na nila dati para, kasi naghuling hearing na yun noong 2019 eh. Opo, sige nga po. At yung nga po maganda makakataon, ito nga po ang inyong kumbaga legal remedy sa inyong ngayong kinasadlakan na sitwasyon. Sir Ronald, naunawaan natin yan at napakaganda nga rin po niyan para nga kung sakasakali, agad umaksyon ang kataas-taasang hukuman dito po sa inyong petisyon na ito. Ang inyong sasabihin po sa inyong petisyon ay grave abuse of discretion at agad utusan ng hukuman ang COMELEC na kayo po iproklama. Di po ba Yun po ang magiging prayer ninyo, right? Yes po, sir. Medyo mahina lang. Pero narinig ko po. Yes po, yun po i-raise namin. Yes. Grave abuse of discretion po, okay. Sir. Ayan. So wait lang Ito. Wait. Okay. Kasi in-message natin eh. Kasi actually, while doing this, mag-guess po si Cardema sa atin. So, abangan natin yan sa SMNI po. Anyway, ayan na nga po yung sinasabi natin mga kababayan eh. Bago tayo magpatapos, sana mag-follow muna kayo, mag-subscribe po kayo uli dito sa ating page dahil ayan po, 50% lang po ang nanonood dito. Sa 100% na nanonood, 47% lang ang nakasubscribe. Yung iba hindi. Anong ginagawa nyo? Sana po mag-subscribe tayo. Okay? Anyway, ito nga po yung sinasabi natin na halata ang COMELEC na meron talaga silang kinikilingan at meron silang sinusunod.
Hindi natin alam kung sino yung sinusunod nila, pero it's really obvious na sila ay sumusunod sa iba. Diba? Sila po ay sumusunod sa ating, ewan ko kung sinong boss nila, si Romualdez ba o si Araneta. Pero kasi yan, kalokohan para sabihin mo, this is a serious offense. Anong klaseng serious offense dun? Oh, doon naman sa kabila, yung BH naman, wala namang binibigay na kaso. Basta, hindi namin kayo po proclaim. Tapos yung after, doon na lang sinabi na may nagreklamo sa kanila. Anak ng wedding naman. Sa media nyo pa sinabi. Naandyan na. Kung talaga may problema, dapat nung binigyan nyo ng... Kasi alam mo kaya nila binigla to para hindi na makareklamo. Diba? At nagulat siguro sila na nanalo pa ho itong Duterte Youth. Kasi, eto kung talagang serious allegation, that allegation sa Duterte Youth was 2019. Therefore, ano nang petsa ngayon, 2025? Hindi nyo pa sinabi, bago sana ninyo tinanggap yung certificate of nomination. Oy, sandali, may problema kayo. Pag natin ito, i-hearing natin to, ayusin natin to, tingnan natin to. And we will decide whether you are qualified to be a nominee of a party list. Di ba? Sana ganun. Hindi Inantay muna nila, last minute, tapos doon nila hindi dineclare. Kasi maybe they are hoping na hindi manalo itong Duterte Youth at saka itong BH. Kaya nila ginawa yan. Naku po, maling-mali talaga. Ay nako. Anyway, we'll just see. We'll see what will happen to this basta mga kababayan, again, as I keep on saying, sana po follow nyo po ako sa Facebook and TikTok. Ayan po yung QR code, scan nyo lang po. And let's unite in fixing the COMELEC, fixing the election. Kasi dito na nga lang tayo sa election makakakuha ng demokrasya. Ngayon talagang wala na, pinipigilan na po lahat ng demokrasya. Diba? Wala na po tayong makita. Basta kalaban ka sa politika, yari ka. Dito na lang tayo nakakakita ng demokrasya sa election. Tapos gaganituhin pa po nila. Ang daming isyung dapat i-resolve. Ang daming hakbang na mali-mali, hindi maganda, hindi tama, may pagka-bias. Tapos ganito pa. Diba? Sana lang maayos po ito. Kaya huwag tayong titigil sa pag-iingay dito. Paano natin magagawa yan? Share, di ba? Manood po kayo o kahit kayo po mismo magsalita, mag-comment po kayo. Pati po doon, ako, humihingi na ako ng tulong sa inyo. Mag-comment kayo doon sa ibang vlogger na i-discuss po ito mga to. Kulitin din natin yung ibang vlogger na iba na pinagkakabalahan ngayon kung hindi yung amo nila. Kulitin natin. Dapat ipag-usapan itong manual recount at itong issue sa COMELEC, ha? Okay? So, maraming salamat. Nangamoy sunog Kaya sinain ko, sunog na. Okay po, thank you very much. Ako po si Banat Bay. God bless everyone. Bye-bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo